Second Peter. Chapter 2, chapter number 3, I'm sorry. 2 Peter, chapter number 3. Chapter 3, verse number 2. Second Peter 3. Second Peter. Chapter 3. Okay, kung nyo nakita, say amen. Amen. In verse number 10, babasahin ko, sundan nyo ako sa 11, hanggang tayo makarating sa verse number 12. Say amen. Amen. So ganito po ang sinasabi sa wikang Banyaga, sa talatang 10, but the day of the Lord will come as thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be sold, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness. And verse number 12, all together, Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So kaya pong lahat tayo po, kakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong hapon, at kami po ay makapag-aaral ng mga salita ng buhay na makapagbibigay sa amin ng kalakasan at inspirasyon habang iniintay po namin ang inyong pagbabalik, Panginoon. Tulungan niyo po kami na buksan ang aming mga isipan at ang aming mga puso sa inyo pong mga salita. Nang sa gayon, kung kayo darating, ay naroroon ang aming kahandaan. At minsan pa, patawad po sa aming mga kasalanan at ang gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa kalagitnaan ng pangangaral. Sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. So ngayong hapon, although ang ating tema ng pagtuturo ay family emphasis. So ang kahalagahan ng kaalaman, karunungan ng buhay pamilya, maging ang role ng mga tatay, mga nanay, dapat alam natin. Ganon din ang ating mga anak sa kanilang mga magulang. At ngayong hapon ay ating pong binasa ang ikalawang aklat ng Pedro na naglalaman ng paalala sa mga mananampalataya. So ito may pagka-prophetic ang ating pamagat o pag-aaralan ngayong hapon. So, set on your things above. Sa pamamagatan natin, set on your things above. So bigyan po natin ng ang mga bagay na mahalaga sa mga bagay na makalangit. So dito sa aklat ni Apostol Pedro ay kanyang binigyan ng pagpapahalaga ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat pag bumalik na ang Panginoon ay kukunin na niya ang kanyang mga anak. So according to John chapter 14 verse number 2, na ang Diyos Ama ay naghanda ng lugar sa mga sino mang tao na mananampalataya sa Kanya at magsisisi sa Kanyang mga kasalanan at tatanggapin si Kristo bilang Kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. At wala nang iba na concern ng Panginoon maliban sa mga nanampalataya sa Kanya. No? Sa mga tunay na born again, tunay na mga may relasyon sa ating Panginoon. So, it is folly to invest all here on earth. So, hindi masama na mag-invest ng ari-arian dito sa lupa, ngunit ang nais pong bigyan ng liwanag ng apostol ay isang malaking pag-aksaya ng lakas at panahon kung ating iuukol lamang ang ating buhay sa mga bagay na makalupa, sapagkat sabi po ng talatang 10 na ang pagbabalik ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw
At walang magnanakaw po na nagpaalam muna sa may-ari bago pasukin. No? So walang nakakaalam. At ito'y kahit nakapinig, mapapasok. No? At ganyan po ang pagbabalik ng Panginoon, nasang lugar ka man. No? Ang Panginoon ay hindi mapipigilan ang kanyang pagdating. At ang sabi po dito, ay magkakaroon ng matinding ingay. Ayan. Pag ang Panginoon ay bumalik. So anong klaseng ingay yan? Marahil ingay ng kaguluhan, ingay ng katakutan, ingay na hindi maipaliwanag. No? According to verse number 10. At ang sabi dito, lahat ng mga bagay na naririto sa lupa, sabi diyan verse 10, and the elements shall melt with fervent heat. So ito parating ang summer, medyo hindi na tayo komodo, kaya naglagay na tayo ng prima, isang electric fan at ngayon ay dalawa. At darating pa ang time na hindi tayo masasapatan, hindi magiginawa ng ating katawan kung walang aircon. No? Bakit? Kasi yung init, hindi na tayo makagalaw, hindi na tayo makakilos ng maayos sapagkat tayo irritable sa tinatawag na init ng panahon. So yung init pong binabanggit ng Biblia, hindi yung init na binabanggit kung kailangan mo ng electric fan para ikaw yung maginawa, o aircon, o maligo, kundi ang init na kanyang binabanggit ay nakatutunaw na lahat ng bagay na meron dito sa lupa. Kaya ang sabi dito, verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved. No? Lahat ng bagay, things, ay matutunaw. So, tanso, pinto, aluminyo, sasakyan, bahay, matutunaw. No? Kaya saan pupunta ang tao, wala siyang masusulingan. Kaya ang sabi dito ay magkakaroon ng matinding sigawan, ingay ng kaguluhan. No? So, kaya sabi dito, our Lord gave wise advice for investing. Nagbigay siya ng isang may karunungang pagpapayo, paano tayo mag-i-invest. Sabi ko nga, hindi masama mga may business na mga investment ng lupa, bahay, no? Kaya lang mga yan, darating ang time na binabanggit ng Biblia na huwag ma-focus yung ating mga puso doon sa mga bagay na ating pinagpagalan. Sapagkat darating ang panahon, ito ay mawawala at mawawala ng kabuluhan. No? Gaano man kaganda yung ginto na yan, gaano kaganda man yan sasakyan yan, gaano man kagandang bahay yan, sabi ng Biblia, lahat ay matutunaw. So, sabi dito ay kung paano ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tinatawag na tubig, no? Yung itong buwan na ito ay pinagdiriwang yung tinatawag na Pride Month. Hindi Pride Chicken. Pride Month, yung mga iba-ibang kasarian, no? May bakla, tomboy, no? So, Pride Month. So, ang kanilang kinuhang simbolo ay yung rainbow, di ba? So, yung rainbow ay simbolo ng pangako at pag-ibig ng Diyos na hindi na niya papatayin ng tao sa pamamagitan ng tubig. No? At ito yung ginamit ng simbolo ng buwan na ito para ipagdiwang na maging ang Diyos ay kinikilala ang kanilang tinatawag na binagong anyo. Anyong lalaki, naging anyong babae. Ang babae, naging anyong lalaki. No? So, ang parehas lalaki, pwede siyang ikasal. Noon pa yan. Hindi na bago yan. Yan yung mga hula na naganap sa Biblia. At itong binabanggit po ng salita ng Diyos na kung ano man yung kanyang nilalang, no? Wala tayong karapatang baguhin. Amen. No? Amen. Bakit? Kasi kung ano yung nilalang ng Diyos, according to Genesis, it was good. Lahat ito ay mabuti. So, at kung babaguhin natin, hindi na ito magiging mabuti. At kung bakit kinuha itong simbolo ng tinatawag na Pride Month, dahil sila mismo kinikilala nila na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero nakalimutan nila na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng hustisya. Diyos na banal. No? Anumang bagay na kanyang ginawa ay walang karapatang baguhin ng tao. No? So, kaya hindi totoo na pinanganak akong pusong babae. Hindi po. Parang sinasabi natin, imperfect yung Diyos na lumikha sa tao. Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, it was all perfect. No? At pag binago natin,
Nung nahulog sa kasalanan ng tao, naging imperfect. Hindi na naging tama. Naging pangit na. Lagi ko nga sinasabi, yung rosas maganda di ba? Kaya lang may tinik. It is because of curse. Dahil sa sumpa, kung bakit nagkaroon ng tinik. Ganon din kung bakit tayo nagtatrabaho. Sapagkat sabi ng Biblia, mula nung sumuway ang tao sa utos ng Diyos, siya ngayon kakain sa pamamagitan ng kanyang pawis. Amen. Siya ay magbabanat ng buto, siya ay magtatrabaho. Hindi tayo naniniwala sa instant money. No? Prosperity gospel, na pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi ka na maghihirap. Hindi po totoo yun. Dahil mismo ang mga apostol na tagasunod ni Kristo talagang nasa kahirapan. No? Okay. So, ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At ngayon naman, sa panahon natin, we are the last generation, sabi ng Biblia, ay gugunawin sa pamamagitan ng matinding init. Itong panahon natin ay panahon na hindi na mapigilan ang pag-invento ng tao ng mga bomba, no? Ng mga missiles. Hindi mo ang baril, wala nang saysay. Push button na lang. No? Ganun ka high-tech. Nasaan ka? Saan lugar? Doon pa pupuntahin. Doon pa sasabugin. Dito yung mga bansa ay patalinuhan na. Hindi na uso yung padamihan ng mga sundalo. Bakit? Atomic bomb na pinag-uusapan niya. No? Okay. So ito yung binanggit ni Apostle Peter regarding sa mga magaganap na event, this future, coming future. So, at ang payo ng ating Panginoon ay mag-invest tayo ng mga bagay na hindi kayang sunugin, hindi kayang pugnawin ng init. Ano yan? Mga bagay na mai-invest natin sa langit. So, Colossians, balikan natin ng Colossians. Buksan pala natin. I'm sorry. Let us open Colossians chapter number 3, verse number 2. Kung yan nakita, ay babasahin ko. So, ang sabi po dyan, say amen. Amen. Set your affection on things above, not on things on earth. Yan. Na inyong ilaga ang inyong mga paningin, damdamin, naisin, pag sinabing affection, no? Ito yung mga bagay na mahalaga sa iyo no? Ito yung mga bagay na tingin mo very precious na pag-aari, very precious na iyong binibigyan ng mataas na pag-iingat, pagpapahalaga. No? So, sabi dito, ilagak ang inyong mga paningin sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makalupa. Ayan. So, as I said before, no, gaya ng aking pinaliwanag, na hindi masama na magsikap, no, magtrabaho, talagang halos ang panahon mo ay binuhos mo na sa pagtatrabaho. No? So, ang sabi ng Panginoon, darating ang time na yung ating mga pinagpagalan, mawawala ng saysay. No? So, kaya, ang sabi ng Biblia, kung anong meron tayo ngayon, masyahan tayo. Amen. No? Yun ang binabanggit ng Biblia. Amen. Ang nakakatakot kasi ngayon, ang tao kahit meron na, walang kasiyahan. Right. No? Hindi mabilang kung gaano karami pa ang iyong kailangan. No? So, number 1, so the deception of possession lead us astray. In verse number 10. The deception of possessions lead us astray. So, yung pangdaraya na mga kayamanan, no, ay dadaling tayo sa pagkaligaw, according to verse number 10. So, the love of earthly possession has deceived many. So, kung saan kakikita, no, doon ka. Sabi ko nga, hindi masama, as long na nagagawa mo kung ano yung nararapat para sa Diyos. No? Yung pagbibigay ng panahon para sa Diyos. So, the deception of possession sent to Lot to Sodom. Okay, wag niyo nang buksan. Sa Genesis chapter number 13. Take note. So, nabulag si Lot, no, yung pamangkin ni Abraham, ni Abraham,
doon sa ganda ng bayan. Kasi andun sila sa bundok eh. Ang kanilang trabaho, mag-alaga ng mga kahayupan, mga tupa. Ayan. So, at nakita niya dahil sa sobrang laki na ng kanilang ari-arian, ay nag-aaway na ang kanilang mga tagapag-alaga ng mga tupa dahil kakahalo-halo na. At sinabi ngayon ng kanyang tito, Lot, hindi natin kailangan mag-away, siguro kinakailangan lang na ang ating lugar ay medyo maglayo tayo. Ayan. At kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako naman ay sa kanan. No? At kung gusto mo sa kanan, ako naman ang sa kaliwa. So walang problema. So nakita ni Lot yung lugar ng kapatagan. Ayan, the city. At doon ay nakita niya yung rangya. Ganda ng pamumuhay sapagkat para bang pag nasa city ka ay lugar ng mga taong mga intelihente, maunlad, mayayaman, at mga advance ang kanilang mga kagamitan. Di tulad pagka kayo nasa bundok, para bang yung simpleng kagamitan, hindi mo na kinakailangan palitan hanggat nagagamit. So sa madaling sabi ay kinuha ni Lot ang lugar ng kapatagan at doon ay nahalubiluhan siya na dating nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa panahon ng pagsamba, panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, pero ngayon wala na. Bakit? Sa city, very busy. So laging kinakailangan mong gumising na maaga, kinakailangan mong magtrabaho, kinakailangan mong gawin ang mga bagay para kumita. Ayan. So parang ang set up ng kaisipan ni Lot ay gumising, kumain, matulog, magtrabaho. Parang gano'n. No? So walang masama. Pero yung bagay na dating ginagawa mo na pagpapahalaga sa oras para sa Diyos, hindi mo na ngayon nagagawa. No? At nangyari, doon sa kayamanang meron si Lot sa bayan, ay unti-unti na siyang inilayo nito sa Diyos. Kaya nga pagka may pera ang tao, hindi mo makikita sa lugar na kung saan doon na sinasamba ang Diyos. No? Makikita mo lang madalas ang tao sa lugar ng sambahan pagka sila ay may birthday o may okasyon o sila ay may problema o sila ay may mga karamdaman. No? So ang pagbibigay panahon sa Diyos pagka yung medyo hindi mo na kaya. Pero yung mga panahon na malakas ka pa, wala kang time para sa Diyos. Ang time na malakas ka pa ay para sa sarili mo. So ito ang nangyari sa panahon ni Lot. No? Kaya yung lugar ng Sodom Gomorrah, ito yung lugar ng Pride Month. Dahil nga meron ka ng kakayanan, may kayamanan ka na, eh, hindi mo na kailangan ng Diyos. Bakit? Andun na lahat eh. No? So ang ginawa ng Panginoon, no, sa kasamaan ng Sodom at Gomorrah, ay ginunaw sa pamamagitan ng apoy. Ito yung mga, dito galing yung Pride Month, yung mga kabaklaan, Sodom at Gomorrah. At ayon sa history ng lugar ng Sodom and Gomorrah, hindi na siya mapakinabangan. Kasi ang lupa doon may sulfur. May pagkasinindya, parang bulak. Pag sinindya mo, hindi na mamatay. At ang sulfur ay isa sa mga element na meron sa impyerno. Sabi ng Revelation, no? Doon ay may apoy at asupre, sulfur. Kaya pala ang impyerno hindi namamatay apoy dahil may sulfur. At ang lugar ng Sodom at Gomorrah, nananatiling history na lang. Yan ay palatandaan ng babala ng Diyos sa tao. Okay. So, kaya hindi natin sinusuportahan ang Pride Month, no? According to the Bible. So, the deception of possession caused the rich young ruler his soul. So, maging yung dito sa bagong tipan na. Wala na tayo kay Lot. Luke 18, verse 18. Note na lang. So, meron ditong mayaman na sabi niya, Panginoon, paano ko pa mamanahin ang kalangitan? Yeah. Maganda ang tanong niya eh. Kausap na niya mismo ang Panginoon. Nandun na siya sa church. No? Andun na siya sa church. 8:18. Sabi ng Panginoon ay, ano bang nasusulat? Hindi ba igalang mo yung mga magulang? Eh, Panginoon, nagawa ko na po yan eh. Para bang may pagyayabang pa. Alam ko na yan, Panginoon. Eh, noong pagkabata ko pa, ginagawa ko na yan eh. Ganun ba? Sabi ng Panginoon. So, at ang sabi niya,
Alam ko na kung anong kulang. No? Ipamigay mo ang iyong mga ari-arian sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. At alam nyo nangyari? Nalungkot yung mayaman. So yung kaya ng bagay. Pag sinabing things, may buhay man o wala, mapupugnaw, matutunaw ng matinding init, parang kandila na mauupos. No? What manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Ano raw magiging itsura meron tayo bilang isang tao na dapat ay naipamuhay natin, no? Ang pagiging makadiyos at mga banal na pag-usap. So, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? So, nakita niyo? So, consider this frightening sin. Nakakatakot po itong kalagayang ito na mangyayari siya. So, the heavens shall pass away with great noise. So, kung ang piloto ng eroplano ay Kristiyano, of course, pag kinuha ng Panginoon, asa na, piloto? Wala na. Eh, paano yung nakasakay? Eh, paano kung ikaw ang nakasakay doon? Siyempre. At hindi ka, wala kang kahandaan ng iyong patutunguhan ng iyong kaluluwa. So, nakakatakot. Kaya nga magkakaroon ng matinding ingay sa mundong ito. Sabay-sabay. Mag-iiyakan, hahanapin ang kanilang mga anak, ang kanilang may bahay, ang kanilang mga mister nawawala. Bakit? Kinuha na ng Panginoon eh. Kaya alam nyo, bago dumating ang hatol ng Panginoon, kukunin muna niya ang church eh. Kukunin niya tayo eh. Amen? Amen. Kaya hindi na natin mararanasan ito. Dito sa lupa, pansamantala lang. Pansamantalang pagtatrabaho lang, pagtitiis. Oh? So, at darating ang time, hindi na tayo magtatrabaho. Bakit? Lahat doon, libre na eh. Amen? Gusto nyo ba libre? Amen. Siyempre, gusto natin libre. At Amen. yung pitaka, mawawala ng saysay. Ay, Wala na yan. No? Yung lagi mong iniingatan, na makita ng may bahay mo, joke lang. So, mawawala ng saysay lang. Credit card, no? Susunod na naman. At mapalad naman daw, sabi ng pastor, yung mga may utang. Bakit? May mga kompas. Wala na, sa lupaan nila habulin ng utang. Pero magbayad kayo habang nandito pa kayo sa lupa. No? Hintayin na lamang. So lahat yan ay pansamantala lang. Amen? So, isang araw gigising tayo na hindi na tayo mauobliga pumunta sa amo. Bakit? Ang amo na natin ang Panginoon. Amen? Amen. So, yan ang dapat natin pagandaan. So, the elements will melt with fervent heat. So, the earth and its work will be burned up. So, dahil nga sobrang tindi ng init, ang mundo ay magkakaroon ng abnormalities ang ikot ng mga planeta. Magbubungguan ito at malaking disastro ang magaganap. So, the dissolution requires a decision. How shall we then live? Paano raw ba tayo mabubuhay sa panahon na ito? No? So, Peter calls us to consider all in the light of His prophecy. So, wag daw nating ipagwalang bahala yung paalala ni Apostol Pedro. So, what manner of person ought ye to be? So, it is a call to holy living. Kinakailangan yung buhay natin na dating parang walang Diyos, ngayon ay nabubuhay para sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, malaking pasasalamat ng inyong lingkod na yung may bunga sa akin ay backslider. Yung nag-lead sa akin, nag-akay sa akin sa Panginoon ay isang mananampalatayang hindi malago. No? So nakita nyo, kahit hindi ka malago, pwede kang mag-invite. So, pero mas maganda kung mag-i-stay ang may bunga sa iyo katulad ng Roldan family. Popon, no? Na yung kanilang bunga andyan. So, mas nakakahiya naman kung ang bunga andyan, yung may bunga wala. Yung puno, wala. Wala yung puno. So, kaya syempre, mas lalo tayong magsipag, mag-double time para magturo sa mga tao. Amen? Amen. Okay. So, it is called to holy living.
Yung mabuhay, kasi ang mundo kasi, wala na, yung mabuhay para sa Diyos, parang hindi na pinapansin yan. No? At boring, kumbaga. No? So number 3, dito na po ako magtatapos. Mabuhay restaurant. So the dividing of possession earns judgment. In verse number 12, the dividing of possessions earns judgment. So anumang ating na-accumulate na mga kayamanan, ari-arian, ito ay paghihiwalayin. So bakit? Verse number 12. Sorry, the dividing of possession earns judgment. So verse number 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Okay, so pagka yung kayamanan na ating inimpok ay panglupa, maiiwan yan sa lupa, masusunog, no? Matutunaw, sabi ng Biblia. Pero kung ang kayamanan na ating naimpok ay kayamanang makalangit, ano yan? Pagbibigay panahon, oras, pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, yan yung mga kayamanan. So, minsan nga, kahit nakikita ka ng Sunday, binitawan mo na para makadalo ka ng samba. Amen. That is considered kayamanan sa harapan ng Panginoon. Bakit? Hindi ito kayang sunugin yung ginagawa mo para sa Diyos. Walang sino mang pwedeng umagaw. Sabi doon, doon sa langit, walang magnanakaw na pwedeng kumuha nito. Bakit? Kasi kung ano yung ginawa mo para sa Diyos, ikaw lang at ang Panginoon. At doon ay walang amag, walang kalawang, nasisira ng iyong kayamanan. Di ba? Sabi ng Biblia, na doon ay walang tanga, no? Walang magnanakaw, sabi ng Biblia. No? Kaya yung kayamanan, siguraduhin natin ang kayamanang iniimpok natin ay panglangit. Hindi lang siya panglupa. Amen? Amen. Okay, so what shall we do in our possession in the light of Christ's coming? Anong dapat natin gawin sa ating mga ari-arian bago bumalik ang Panginoon? So, gifts to the Lord and His Word, lay up treasures in heaven. So, anumang ginugol mo na lakas, panahon, kakayanan, talino, no? Yan ay may tuturing na kayamanang panlangit. Kaya alam mo, sa Diyos walang sayang pag naglingkod ka. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw na ginugugol mo, may karampatang gantimpala. Sinong lugi? Diba? Yung hindi naglingkod. So sa atin, ang mga mananampalataya, so mapalad po tayo. Bakit? May opportunity tayo, may pagkakataon tayong makagawa para sa Diyos. Amen? Sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak. So money held no charms for him. Sabi nga ni Dwight L. Moody, na ang kayamanan at pera raw, hindi na-impress ang Panginoon. Bakit? Sa Kanya rin galing yan eh. Na-impress siya. Paano mo ito gugugulin para sa Kanya? Para sa Diyos. No? So, si John Wesley, kilala niyo itong si Pastor John Wesley, I fling money out of my hands. Yung hawak niyang pera, inihagis niya. Bakit? Kesa raw matagpuan yung perang niyon sa kanyang puso. Amen? Alam niyo yung tao na galit sa euro? Diba? Parola dito yan eh. Parola dito sa Italia yan eh. Dito ka lang narinig yan. Na gigil, galit sa euro. So yung pala ibig sabihin no? Na ultimo centesimi, mahalaga sa kanya. No? Pero sabi ng pastor, aking inihagis ang pera, kaya sa masumpungan ng perang yan sa puso. Amen? Okay, so God will, sabi dito, God will keep you from this, for being materialistic. So God judges what we give by what we keep. So, hahatulan daw tayo ng Diyos. No? Doon sa bagay na anong ating tawag ito? Kinimkim, no? Inimbot, no? Kesa doon sa bagay na ibinigay natin. Kaya nga, sinabi sa Biblia, it is blessed to give than to receive. Kasi yung nagbigay, walang hato, paghatol eh. Pero yung nagtago
tabi para sa kanya, yun ang hatulan ng Panginoon. Ay. So, hindi masama, sabi ko, hindi masama mag-invest. As long na hindi nahahadlangan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Okay, sa aking pagtatapos, ang buhay po ba natin ay nakasentro sa mga temporaryong bagay? No? O doon sa mga bagay na makalaban? Kung darating po ba ang Panginoon, handa ka na ba? Alam mo na ba saan pupunta ang kaluluwa mo pag ikay binuhian ng buhay? At kung hindi pa, sa ating mga kaibigan, ang church pong ito nagtuturo paano makalating ng langit, makatiyak ng langit. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin na. Amen. Tayo po yumukong lahat, panatilihin po natin ang katahimikan, dakilang Diyos. Maraming salamat po ngayong hapon, bagaman ng panahon ay may kainitan, nakakaantok. Ngunit salamat na ang inyong mga salita ay hindi nahadlangan para maipangaral, Panginoon. Salamat po sa mga babalang ito na dapat namin ingatan sa aming mga puso. Kung bakit nasulat ito sa banal na kasulatan upang aming maging gabay, upang aming maging kahandaan sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Habang lahat na kayo po nakapikit sa aming mga kaibigan, mahal po namin kayo. Ang church pong ito, walang pinangangaral maliban sa aming Panginoong Jesus, na siyang tanging tagapagligtas, siyang pag-asa ng kaluluwa ng tao mula sa kapahamakan ng impyerno. Hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Kung nais mo natanggapin ang inaalok niya na regalo na buhay na walang hanggan, hindi pa huli ang lahat. Bakit hindi mo siya tanggapin? Bakit hindi ka magdesisyon ngayong hapon? Pastor Manuel, nais kong tanggapin ang buhay na walang hanggan. Nais kong sampalatayanan si Kristo. At ayaw kong maranasan ang mga bagay na magaganap na mga kahirapan sa mundong ito. Habang lahat na kayo po nakapikit, maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay sa pagsasabing, panalangin niyo po ako, Pastor Manuel. Gusto kong maligtas. Gusto kong magkaroon ng katiyakan ng pagtungo ng langit. Ayaw kong mapahamak sa apoy ng impyerno. Meron po ba? Panalangin ko po kayo. Huwag kayong mahihiya. Mahal ka ng Diyos. Huwag kang lalabas ng pintuan ng church nito na hindi mo alam saan pupunta ang iyong kaluluwa. Meron po ba? Papanalangin kita. Sa iyong kinatatayuan, maaari kang sumunod sa panalangin ito. Panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagtitiwala. Maaari mong sambitin sa iyong kinatatayuan. Ganito ang panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Naunawaan ko na ako ay makasalanan at patungo sa kapahamakan ng impyerno. Ayaw ko pong pumunta dito, Panginoon. Kung kaya't binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Patawad sa aking mga kasalanan at salamat sa pangako mong buhay na walang hanggan. At ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y patuloy na manalangin.